Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Boy Blanco. Isa po akong kababayan ninyo dito sa Antipolo. Unang-una po ay nagpapasalamat ako kay Brother Eli na binigyan ako ng pagkakataon na magpahayag at magpaliwanag ng mga bagay na espiritual. Hindi po ako nagpunta rito para to add insult to injury, dahil po alam naman natin na marami ng problema si Brother Eli financially, at nandito po ako para bigyan ng tulong itong samahan niya by way of pagliliwanag, dahil sa tingin ko naman kahit si Brother Eli ay meron din siyang katanungan na gusto niyang sagutin o may palawanag sa kanya. Kaya ngayong gabi po ito, pipilitin ko pong may paliwanag ng mabuti sa kanya para sa ikabubuti ng kanyang samahan. Uumpisahan ko po sa tema ng ikapo, dahil ito po ang dividing line ng iglesia ng Dating Daan at ng mga born again Christians. Para kay Ginoong Soriano, ang ikapo po ay lipas na, o hindi po ito batas Kristiyano, pero nagkakamali po siya ron, dahil marami pong talata sa Biblia na nagpapatunay na ang ikapo po ay batas Kristiyano. Kaya uumpisan po natin sa umpisang-umpisa. Ang sabi po ni Mr. Soriano, sa mga Hudyo lang daw ang ikapo, hindi daw po ito sa batas Kristiyano. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano, dahil wala pa po ang batas ni Moses, ni wala pa po si Moses, ni wala pa pong mga Hudyo, ni wala pa pong bayang Israel na mababasa, ay meron na pong ikapo. Ito po ay mababasa sa Genesis 14:20, nang magbigay si Abraham ng ikapo. Si Abraham po ay hindi Hudyo, siya po ay ama ng maraming bansa. Genesis 17:4. At kasama na po ang mga hintil dito. Ibig pong sabihin ay tayo po yun. Ngayon, paano naman ito naging batas Kristiyano? Dahil ganito po ang sinabi ni Kristo: kung kayo ay mga anak ni Abraham, dapat gawin ninyo yung mga bagay na ginagawa niya. Sa John 8:39. Sasabihin naman ni Mr. Soriano, kung gayon, mag-asawa rin kayo ng marami. Palusot na lang ni Mr. Soriano ito, dahil alam naman niyang napakahinang excuse yun. Dahil obviously, ang tinutukoy po ni Jesus na tularan ng mga tao ay yung mabubuting halimbawa. At aminado si Mr. Soriano na mabuti ang ikapo, dahil lahat daw ng ginawa ng Diyos para sa tao ng mga batas ay mabuti. Ngayon, ang sabi ni Kristo, gawin ninyo ang mga bagay na ginawa ni Abraham. Nagikapo si Abraham, ergo dapat din tayong magikapo. Ngayon, kung tutol kayo, Mr. Soriano, kung saan man kayo naroroon, sa sinabi ni Kristo, huwag kayo sa akin magpaliwanag. Magpaliwanag kayo kay Jesus, dahil yaon ang sinabi niya, hindi yun ay ang galing sa akin. Dahil ako gusto ko rin marinig yung sasabihin ninyo kay Kristo. Yun bang, Panginoon, nagkakamali ka, etc., etc., etc. Ngayon,
Yung susunugin na ikasampung bahagi ng ikapu na sinasabi madalas ni Mr. Soriano, hindi po yan ginawa ni Abraham. Ginawa po ito nila Moses dahil mayroon silang Levitas at mga high priest. Paano ngayon ito? Wala naman tayong Levitas at ang high priest natin ay nasa langit. Kanino tayo magbibigay ng ikapu? Alamin po natin ito kay Pablo. Sa unang Korinto 9:13 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi. Surely you know that the men who work in the temple get their food from the temple, and that those who offer the sacrifices on the altar get a share of the sacrifices. In the same way, emphasis po sa in the same way. The Lord has ordered that those who preach the gospel should get their living from it. Ayun po. Yung pong nangangaral ng ebanghelyo, ay ganito po ang sinasabi. Surely you know that the men who work in the temple get their food from the temple, and that those who offer the sacrifices on the altar get a share of the sacrifices. In the same way, emphasis po sa in the same way. The Lord has ordered that those who preach the gospel should get their living from it. Ayun po. Yung pong nangangaral ng ebanghelyo, ayun po ang entitled sa ikapu. Ayun po ang sabi ni Pablo. Kasi in the same way, kung 10% nun, 10% din ngayon. Ngayon, ang sabi ni Mr. Soriano, hindi daw para sa Panginoon ang ikapu. Ito daw ay para sa mga sacerdotes Levitas. Alamin po natin sa Malakay 3:8. Sa Malakay 3:8, ito po ang sinasabi. Is it right for a person to cheat God? Of course not. Yet you are cheating me. How? You ask. In the matter of tithes and offerings. Ngayon, dun sa nabasa nating talata, sino po doon ang pinagnanakawan? Yung mga Levites ba? O ang Panginoon? Maliwanag po ang Panginoon na tinutukoy doon eh. At kaya kong ipitin si Mr. Soriano kung gusto niyang i-challenge ako. Dahil ang Panginoon po ang nagtatanong, is it right for a person to cheat God? Wala nang pong Levitas dito eh. Ang Panginoon na nakalagay. Ngayon, ituloy po natin. A curse is on all of you because the whole nation is cheating me. Ito po ang masaklap sa nangyari sa ang dating daan. Meron silang first, meron silang sumpa ngayon. Hindi ni Brother Eli malaman kung bakit nangyayari ito sa negosyo niya. Bakit daw ng negosyo niya? Bakit kailangan siya mangutang sa Bombay para lang may maipakain sa kanyang mga tupa. Hindi niya naintindihan kung bakit. Ito, sinasabi ko na ngayon kung bakit. Nasa Malakay. A curse is on all of you because the whole nation is cheating me. Bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there.
put me to the test. I-test daw po ang Diyos. Alalahanin natin ang tinukso po si Kristo. Ang sabi po ni Kristo dun sa demonyo, "You shall not put the Lord your God to the test." Pero dito po sa Malakay, ang sabi po dito, "Test me." Subukin niyo ako. Kaya ganun na lang ang pang-atake ni Mr. Soriano sa mga nag-iika po. Dahil palagay ko hindi po niya nasusubukan eh. Kaya ganun-ganun na lang. Tuloy po natin. "And you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. I will not let insects destroy your crops, and your grapevines will be loaded with grapes. Then the people of all nations will call you happy, because your land will be a good place to live." Ito po ang gustong marinig ngayon ni President Joseph Erap Estrada. Dahil ito po yung sikreto kung paano uunlad ang bansa natin. Dahil ang bansa natin nakasumpa. Dahil kukunti lang po ang nag-iika po. Ngayon, ang sabi ni Mr. Soriano, kung tunay nga ito, di dapat wala na tayong paglalagyan. Dahil siksik-liglig umaapaw sabi niya, siksik-liglig umaapaw di dapat wala na tayong paglalagyan. Do you realize, Mr. Soriano, kung ano ang sinasabi mo? You are saying that God is a liar. Yung mga taong hindi pinagpapala, obviously, hindi nag-iikapuyaw. Kung mag-ikapuman sila, ay nasa maling kapamaraanan. Dahil may tama at maling kapamaraanan ng pag-iikapu. Kung galing sa masama yung ibinibigay nyo sa Panginoon, definitely, imbis na blessing ang pupunta sa inyo, ay magiging curse. Sila ay nasa maling kapamaraanan. Pero never na magsinungaling ang Diyos. Dahil kayo mismo ang nagsabi noon, Mr. Soriano. Kayo mismo na ang Diyos hindi pwedeng magsinungaling. Kasasabi lang niya sa Malakay. O ngayon sasabihin nyo, dapat sana wala nang paglalagyan. Ngayon, bago ko po basahin yung mga talata na si Kristo po mismo ang nagsabi, may I remind you, Mr. Soriano, na ang gamot na lumalaban sa asthma, ang tawag po dito ay anti-asthma. Yung mga taong lumalaban sa salita ni Kristo, ang tawag ay anti-Christ or anti-Kristo. Ngayon, sa Mateo 23:23, ito po ang sinabi ni Kristo. These things you should practice. Ano po yun? Ito po yung ikapo. Ituloy po natin. Without neglecting the others. Ang sabi naman ni Mr. Soriano, yung these things daw, ayun daw yung justice and mercy, etc., etc. Lalabas noon si Mr. Soriano ang hindi nakakaintindi ng grammar. Dahil hindi naman yung ikapo ang inineglect, kung hindi yung justice and mercy. Pero pagbigyan po natin, these things you should practice, justice and mercy, without neglecting justice and mercy. Ganon po ba yun? Ang galing mo, Mr. Soriano. Sinasabi ni Mr. Soriano, wala daw kaming grammar. Born again na, Christian pa. Ano raw yun? For your information, Mr. Soriano,
May mga born again na hindi naman Kristiyano at may Kristiyano na hindi naman born again. Actually, ito pong bansa natin ay Christian, tinatawag na Christian. Pero does it follow na itong bansa natin born again? Hindi po. All you have to do is to read the tabloid. Basahin niyo yung mga tiksik, yung mga bandera, yung abante, at sabihin niyo sa akin kung born again nga itong bansa na to. Definitely hindi. Kaya nagkakamali ka, Mr. Soriano. Ikaw ang hindi nakakaintindi ng grammar. Pero, granting na pagbaliktarin natin yung order ng mga salita, papasok pa rin dun yung ikapu. Papasok pa rin dun eh. Ngayon, ang lusot ni Mr. Soriano ay ang kausap daw ni Kristo yung mga Fariseo at hindi mga Kristiyano. Tignan po natin sa Mateo 23:1 hanggang 3. Then Jesus spoke to the crowds and his disciples. 5 minutes to go. The teachers of the law and the Pharisees are the authorized interpreters of Moses' law. So you must obey and follow everything they tell you to do. Maliwanag po na ang kausap dito ay ang mga alagad niya. At sabi ni Kristo sa kanila, sundin ninyo ang pinagagawa sa inyo ng mga Fariseo. Obviously, kasama na po dito ang ikapo. Dahil yung mga hindi nga nila ginagawa, pinapangaral din. Ano pa kaya yung ginagawa nila? Definitely, pinasusunod din ng mga Fariseo ang mag-ikapo. At ang sabi ni Kristo, sundin nyo ang itinuturo nila. Hihirit na naman si Mr. Soriano. Hindi daw nag-iikapo si Kristo. Dahil ang kautusan daw ay hindi para sa matutuwid. Malayo na po yun sa pinag-uusapan natin, Mr. Soriano. Dahil hindi si Kristo yung tinitignan natin. Kung hindi po yung aral niya. Pero sakyan muna natin yung sinasabi ni Mr. Soriano. Kung si Kristo ay sumusunod sa mga palatuntunan, kung si Kristo ay sumusunod sa mga palatuntunan ng tao, kahit mali, ano pa kaya yung palatuntunan ng Diyos? Remember, nung nagtanong si Kristo kay Pedro, Pedro, kailangan ba tayong magbigay ng tax? Di ba, yung mga foreigners lang ang magbigay ng tax? Oo nga po. Para wag na lang masaktan natin itong mga tao, magbigay na rin tayo. Bagamat labag sa kanila na sundin itong palatuntunan ng tao, ginawa nila. Ngayon sasabihin ni Mr. Soriano, hindi raw sinusunod ni Kristo ang palatuntunan ng Diyos dahil immune daw si Kristo Hindi daw para sa matutuwid ito At bakit naman siya tutuksin pa ni Satanas kung alam ni Satanas na walang posibilidad na bumigay si Kristo? Ibig sabihin, may possibility na labagin niya yung utos. Ganun lang naman ang logic nun Nonsense po itong sinasabi ni Mr. Soriano. Ngayon, napitin na ako. Ito sanang Mateo 5:17, 20. Kaya lang mabibitin lang ako pagbigyan na po natin si Mr. Soriano. Mr. Soriano. Magandang gabi po. Magandang gabi. Town of Brother L. Soriano. Pwede na po magsapol. Ang una ko pong tanong, kapatid na Blanco, ganito. Ilang minuto ba yung tanong? Sabi mo kanina, kaya tinukso ng demonyo si Kristo, may possibility na siya'y bumigay. Anong talata sa Biblia yun?
Ah? Mr. Soriano, sana naman po walang masyadong technical dahil Hindi, huwag ka sumagot ka sa tanong. Huwag ka magreklamo. Pagka sinabi mo, tandaan mo, pag sinabi mo, you are subject to cross. Huwag ka magsasalita ng hindi mo kayang tindigan sa isang diskusyon kagaya nito. Wala naman technicality kung ginagawa. I'm just asking you, saan mo napulot na talata na si Kristo may possibility bumigay? unang-una po, Mr. Soriano. Hindi, bigay mo sa akin yung talata. Huwag mo ubusin ng oras. You have to answer me frankly. Anong talata mababasa na si Kristo ay may possibility bumigay? Wala po. Wala. Hindi po sa ganoong pangungusap dahil alam niyo naman, Mr. Soriano, na ang ginagamit... Inuubos mo oras, kapatid. Sumagot ka ng tama sa tanong. Wala. Anong talata? Walang talata. Salamat. Sagot mo. Ngayon, ang susunod kong tanong, Mr. Moderator, ito po. I think I will need your help. Yeah. Kung mabasa ko sa Biblia na walang possibility bumigay si Kristo, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng tao ngayon dito. Sige po, pakibasa po, brother. Hindi po, Talat. patanggap muna po natin kay Mr. Blanco. Kasi yung sinabi niya, mali sa Biblia yun kaya nga wala siyang mababasa Kaya ang tanong ko ngayon, kung mabasa ko ba sa Biblia na walang posibilidad na si Kristo'y bumigay, tatanggapin mo. Tapos na ang diskusyon dahil niloloko mo lang ang mga tao rito. Mr. Soriano, ako po, hindi po ako nagpunta rito. Like I said, hindi po ako nagpunta rito para to add insult to injury. Para ano? Ako po, to add insult to injury. Ako po ay... Kanina ka pa nag-a-add ng insult sa injury. Lahat ng sinasabi mo directed sa akin, ang daang tao rito oh. Di ba? Puro Soriano sinasabi mo Oh, sabi mo hindi ako marunong ng grammar. Sabi mo hindi ako marunong ng common sense. At saka, Mr. Sabi mo hindi ako marunong makaintindi ng talata ng Biblia. Lahat na yung insulto na sinabi mo sa akin, tapos magpapakunwari ka pang you are not adding insult to the Alam niyo, Mr. Soriano. alam mo, hindi dapat dito kasi nungalingan sa ganitong harapan. Sa daing tao na yan, dapat kilabutan ka sa balat mo na mag-isinungaling sa ganito karaming tao. Kaya sumagot ka sa tanong, kung mabasa ko ba sa Biblia na si Kristo, hindi, walang possibility bumigay sa demonyo. Tatanggapin mo, talo ka na. Alam na po naman natin yung story Bakit Hindi. tatanong sa akin? You are under cross. Nasa cross examination ka. Answer as technically as possible. Tumagot ka. Kung tatanggapin mo, natalo ka na pag nabasa ko na si Babasahin mo na lang, Kristo. Mr. Soriano. Wala namang ganyan Bla bla ko yung Hindi! Diskusyon ito Bla bla ko yung Diskusyon ito Dapat alam mo ang consequences ng pagharap mo sa akin. Ibahin mo ko sa ibang nakaharap mo. Diskusyon ito Huwag kang humingi ng mercy sa akin. Dapat paglalaban ka sa gera, kagaya niyan, ikaw pala marunong ng grammar, ako hindi. Ikaw pala nakakaintindi ng Biblia, ako hindi. Ikaw ngayon ang hihingi ng mercy. Ikaw pala ang totoo, ako'y mali. At ang samahan pala namin masama, kaya kakamo nagsasalita kanina dahil sa ikabubuti ng aming samahan. Palagay mo ang aming samahan masama. Pero lumilitaw, ikaw ang masama, sinungaling ka Diba? Kaya sumagot ka ngayon, Mr. Blanco. Soriano, unang-una po, wala po ang sinasabi na meron sa Biblia yung sinasabi nyo.
na bumigay si Kristo. Wala pong Hindi ako nasa nagsabi Biblia. nun. Ikaw ang nagsabi nun, ano? Wala po akong Ikaw ang sinasabing nagsabi nasa nun Biblia. na kaya tinukso ng demonyo si Kristo dahil may possibility siyang bumigay. Ikaw ang nagsabi. Bakit naman siya tutuksihin pa ni Satanas kung alam ni Satanas na walang posibilidad na bumigay si Kristo? Ibig sabihin, may possibility na labagin niya yung utos. Ganon lang naman ang logic nun eh. Iti siyang bumigay. Hindi analysis yun. Conclusion yun sa'yo. Ha? Ngayon, pinatitindigan ko sa'yo yung sinabi mo na yan. Kung lalaki ka talaga at may paninindigan ka, kung mabasa ko ba sa Biblia na walang possibility na si Kristo'y bumigay, tatanggapin mo, sinungaling ka, manluloko ka, tapos na ang diskusyon, talo ka na. Ba't ko naman tatanggapin, Ayan. Mr. Soriano? Bakit ko naman tatanggapin? Kahit mabasa ko, hindi mo tatanggapin. Basahin mo na lang kasi, Mr. Hindi, Soriano. kahit mabasa ko, hindi mo tatanggapin. Umamin ka muna. I am merciful to those who are worthy of mercy. Kung aaminin mo na talagang hindi mo alam yung sinabi mo at nagkamali ka lang, ba't naman kita susugirin doon, ano? Kaya kita ngayon gustong ma-corner dyan, baka ulitin mo ito, baka pag nakarating ka sa binangonan, ulitin mo na naman yung kasinungalingan mo. Napakarami mong taong ipapahamak dyan sa ginagawa mo na yan. Kaya ngayon pa lang umamin ka na talagang hindi totoo yung sinabi mo na si Kristo may possibility bumigay. Sukat pagbintangan mo yung tagapagligtas na may possibility bumigay. Aminin ko na mali yung analysis ko, Mr. Soriano. Alin? Pero, Oo, salamat. Salamat kapatid. Pinupuri kita dyan sa punto na inaamin mong mali yung sinabi mo. Titigilan na kita dahil inamin mo ng mali yan. naman siya tutuksihin pa ni Satanas kung alam ni Satanas na walang posibilidad na bumigay si Kristo. Ibig sabihin, may possibility na labagin niya yung utos. Ganon lang naman ang logic nun eh. Ginagawa mo na yan. Kaya ngayon pa lang umamin ka na talagang hindi totoo yung sinabi mo na si Kristo may possibility bumigay. Sukat pagbintangan mo yung tagapagligtas na may possibility bumigay. Aminin ko na mali yung analysis ko, Mr. Soriano. Alin? Pero, Oo, salamat. Salamat kapatid. Pinupuri kita dyan sa punto na inaamin mong mali yung sinabi mo. Titigilan na kita dahil inamin mo ng mali yan. Ngayon, lilipat ako ng ibang tanong. Pangalawang paksa po. Sabi mo kanina, ginamit mo ang 17.4 ng Henesis. At doon ay nakasulat ang ganito at gusto kong basahin ang Henesis 17.4 for clarificatory reasons. Ito ang sabi rito. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Dito ba tinutukoy ba yung ikapo? mali po yung binasa nyo, Mr. Soriano. Hindi, 17.4. Hindi, sinabi mo kanina, sinight mo, 17.4. Yung sinasabi ko po, ayun po ay tungkol sa mga hentil. Hindi, ang sabi He mo... is the father of many nations. Kasama po ang mga hentil. Kapatid, alam mo, sinusulat ko yung sinasabi mo, verbatim eh. Binastos ko nga yung mga kausap ko sa labas, di ko pinakinggan dahil kailangan isulat ko yung sinasabi mo eh. Eto, sabi mo, nagkakamali ka, Mr. Soriano. Wala pang batas si Moises. Sa ikapo, batas na ang ikapo, 17.4 ng Henesis. Sinabi mo kanina yan. Ngayon. Mali po, Mr. Soriano, dahil nakasulat din dito yung binabasa ko. Oo. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano. Dahil wala pa po ang batas ni Moses. Ni wala pa po si Moses. Ni wala pa pong mga Hudyo. Ni wala pa pong bayang Israel na mababasa. Ay meron na pong ikapo. Nang magbigay si Abraham ng ikapo. Si Abraham po ay hindi Hudyo. Siya po ay ama ng maraming bansa. Genesis 17.4.
At kasama na po ang mga hintil dito. Ibig pong sabihin ay tayo po yun. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano. Dahil wala pa po ang batas ni Moses. Ni wala pa po si Moses. Ni wala pa pong mga Hudyo. Ni wala pa pong bayang Israel na mababasa. Ay meron na pong ikapo. Si Abraham po ay hindi Hudyo. Siya po ay ama ng maraming bansa. Genesis 17:4. At kasama na po ang mga hintil dito. Ibig pong sabihin ay tayo po yun. Sabi mo kanina, ginamit mo ang 17:4 ng Henesis. At doon ay nakasulat ang ganito at gusto kong basahin ang Henesis 17:4 for clarificatory reasons. Ito ang sabi dito. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Dito ba tinutukoy ba yung ikapo? Mali po yung binasa nyo, Mr. Soriano. Hindi, 17:4. Hindi, sinabi mo kanina, sinight mo, 17:4. Yung sinasabi ko po, ayun po ay tungkol sa mga hintil. Hindi, ang sabi He mo... is the father of many nations. Kasama po ang mga hintil. Kapatid, alam mo, sinusulat ko yung sinasabi mo, verbatim eh. Binastos ko nga yung mga kausap ko sa labas, di ko pinakinggan dahil kailangan isulat ko yung sinasabi mo eh. Eto, sabi mo, nagkakamali ka, Mr. Soriano. Wala pang batas si Moises. Sa ikapo, batas na ang ikapo, 17:4 ng Henesis. Sinabi mo kanina yan. Ngayon. Mali po, Mr. Soriano, dahil nakasulat din dito yung binabasa ko. Ha? Babasahin ko ulit sa inyo, Mr. Soriano. Gusto mo patunayan? Si Abraham po ay hindi Hudyo. Siya po ay ama ng wala ko maraming sinasabing bansa. Hudyo si Abraham. Ang isinight mong talata, doon ba sa 17:4 ng Henesis? Hindi po, nagkabaligtad kayo, Mr. Soriano. Nagkabaligtad kayo. Ano? Anong talata sinasabi mo? Yung sinabi ko pong nag-ika po si Abraham. Sa Genesis 14:20. 14:20. Ngayon, Teka muna, sandali. Sandali. Babasahin natin, pagbibigyan kita dyan ha. Although I can prove that sa pamamagitan ng tape, ano? Pero wala tayong panahon mag-rewind ngayon, ano? 14:20. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. Kanino ibinigay ni Abraham ang 10 bahagi ng samsam? Melchizedek. Kay Melchizedek. Naiutos ba ang Diyos kay Abraham na magbigay siya ng 10 bahagi? Hindi po natin alam. Wala pong mababasa sa Biblia. Hindi po natin alam. Bakit mo sinabi kanina na hindi pa iniuutos kay Moises, batas na kay Abraham kung hindi mo pala alam? Hindi po. Magpaliwanag ka, Mr. Blanco. Ganito po ang You sinabi seem ko. to contradict yourself. Palagay ko, wala ka sa sarili mo. Kanina sabi mo, nagkakamali ako. Ayan, nakalagay, kasulat verbati mo. Dahil, sabi mo, kaya ako nagkakamali, si Abraham, hindi pa ibinibigay ang batas kay Moises tungkol sa ikapo. Sabi mo, si Abraham ay may batas na mag-ikapo. Kaya tinatanong kita ngayon, sabi mo, hindi mo alam na may batas pala ang Diyos kay Abraham magbigay Wala na po ikapo. ang sinasabing ganon, Mr. Soriano. Wala po. Soriano. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano. Dahil wala pa po ang batas ni Moses. Ni wala pa po si Moses. Ni wala pa pong mga Hudyo. Ni wala pa pong bayang Israel na mababasa. Ay meron na pong ikapo. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano. Dahil wala pa po ang batas ni Moses. Ni wala pa po si Moses. Ni wala pa pong mga Hudyo.
ni wala pa pong bayang Israel na mababasa, ay meron na pong ikapo. Sige. Panoorin nyo sa telebisyon, mga kababayan, Hindi. no? Panoorin nyo, ha? Sa inyo, Tinatanggi niya yung sinabi niya, sinulat ko nga eh. Ito, So, wala ngayon. Kung pinahihindihan mo, hindi yan. Susunod na tanong ko. Yung ibinigay ba ni Abraham kay Melchizedek na ikapong bahagi, saan galing? sa mga bansang natalo niya, yung mga alam niyo naman yung Mr. Soriano eh, ba't niyo ipaitatmo? Hindi. Ako sigurado ko, sarili ko, alam ko yun. Kaya ako tinatanong dahil ikaw ang hindi nakakaalam, kaya kita tinatanong. Eto, susunod kong tanong. Yung bang samsam, yun ba pag-aari ba ni Abraham yon o inagaw niya lang? Ayun po ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Hindi. Kaya nga siya nanalo eh. Hindi yun ang usapan, hindi yung sa Diyos ang pag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung nasa kay Abraham na ibinigay niyang ikapo. Yung ba kanya o nasamsam niya? Nasamsam niya. Nasamsam. Yung bang iniutos na ikapo sa mga saserdotes Levitas, samsam ba yun? Pakiulit, Mr. Soriano. Uubusin mo oras ko, Mr. Blanco eh. Yung bang iniutos na ikapo sa mga saserdotes Levitas sa Israel na kukolektahin sa bayan, yung ba samsam o utos ng Diyos na manggaling sa kanilang mga pinagpagalan? Ayun po ay utos ni Moises. Hindi, ano nga yun? Yung ba samsam, kapareho ba nung kay Abraham yon? O yun ay iba ang pagkukunan, hindi Iba nga samsam? po ang kay Moises, iba rin po ang kay Abraham. Ayun. Yung kay Abraham po, ayun po ang sinusunod natin. Ayun, Hindi salamat. yung kay Moises. Ayun. Sa mga tweet, ang susundin natin ngayon yung kay Abraham. Tama po. Ayan. Ikaw ba, nanlilipol ka ba ng mga bansa at meron ka ba samsam para ka mag-ikapo? Mr. Soriano, huwag naman ganyan. Below the belt. Hindi. Below the belt. Ikaw ang nagsabi, ang susundin natin yung kay Abraham. Di ba? Sabi mo kanina yung susundin natin yung kay Abraham. At ang kay Abraham, samsam. Alam niyo, Ikaw ba, pag nag-iikapu ka, nagnanakaw ka ba para ipag-ikapu mo? Alam niyo, sinasabi niyo, Mr. Soriano, na pangit ang ugali ni Abraham. Hindi gano'n. Sinabi sa'yo mo. Bibigyan Tingnan mo, niya ha? ang Tingnan Diyos mo. ng... May sinabi ba akong pangit ang ugali ni Abraham? Ayun na. Ang tabil ng dila nitong taon to, masahol pa ito sa babaeng chismosa, oh. Wala naman ako sinasabi kay liwaliwalag, tinatanong kita. Sabi mo, sa utos na ikapo, ang susundin natin yung kay Abraham. Yung kay Abraham, galing sa mga samsam, pinaglupigan sa mga bansa na kanyang mga pinagpapatay. Ikaw ba ngayon, pumapatay at nanlulupig para ka makapagbigay na ikapo sa iglesia nyo? Sagot, Hindi Mr. po. Blanco. Hindi po. Sumusunod ka ba ngayon kay Abraham? Sumusunod. Alin ba? Totoo. Fine. Susunod ka rin. Sige, time na po. Mr. Soriano. Time na. Time. Time na po. Sino po ba? Ako na uli. Ayun na po ba ngayon? Yeah. Panibago po yung Hindi, ako po. tema. Dito na po. Si Brother Eli po ngayon. Sasagutin ko po sa 20 minutes yung kanyang ikinalat na lagim dito sa Antipolo, mga kababayan. Huwag po kayong magagalit. Hindi po ako mabagsik sa kapwa. Galit lang ako sa maling turo. Sa mga kapwa-tao, wala po akong, kung gusto nyo, pagkatapos dito, i-blow out ko pa si Mr. Blanco, ano? Pero doon sa mali niya sinasabi, hindi ako makakapayag doon na ang mga taga-Antipolo na ngayon ko lang nakitang personal,
kaharap ako'y lokohin niya. Lalabas, wala akong pagmamahal sa kapwa ko tao rin sa Antipolo. Unang-una, sabi niya kanina, yun daw ikapo ay mali daw ako sa pagkaunawa sa ikapo. Kasi raw, hindi pa raw iniuutos kay Moises ng Diyos yun, yun daw ay batas na kay Abraham. Yun po sabi niya. Sinulat ko nga rito Bagaman binago niya ngayon. Siguro nare-realize ni Mr. Blanco na siya pabigla-bigla siyang magsalita. Ang katunayan nga ito, naiipit na siya Unang-una, hindi po totoo na batas ng Diyos kay Abraham ang magbigay ng ikapo. Yun hong ginawa ni Abraham ay kusang loob na kanyang ginawa. Pakinggan niyo ho, sa isang talata ng Ebreo, ganito ang pagtuturo sa atin ng kasulatan sa Kapitulo 7. Eto, pakinggan niyo. Sa 7, versikulo 1. Sapagkat itong si Melkisedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahaginan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, una-una, siya'y hari ng katwiran at saka hari naman sa Salem, na siya sa makatwid ay hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang kapasimula ng araw ni katapusan ng buhay, datapot naging katulad ng anak ng Diyos na nananatiling saserdote magpakailanman. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagaling na samsam. Dito po sinasabi ng Biblia, itong si Melkisedek, nung si Abraham ay manggaling sa panlilipol sa mga bansa. Ang trabaho po ni Abraham noon, para makapag-establish siya ng isang kalalagyan niyang mahusay, nang lipol siya ng mga bansa at mga hari. Na-overpower niya yung mga hari. Kaya yung mga samsam, ang tawag huro yung mga spoils, yung mga samsam na nakuha niya doon sa mga natalo niya, nung siya'y pauwi, sinalubong siya ni Melkisedek na hari sa Salem. Ang Abraham na ito, nagbigay ng 10 bahagi ng lahat ng pinakamagagaling na samsam. Pag sinabing samsam, ito yung kanyang nakuha doon sa mga natalo niyang mga hari at mga tao. Yun ang ibinigay niya, ikapo noon kay Melkisedek. Wala hong sinasabi sa Biblia na si Melkisedek ay nanghingi. Hindi kagaya ng mga pastor ni Mr. Blanco, walang tigil ng kahihingi. Tinatakot pa miyembro na pag hindi raw nagbigay, ninanakawan ng Diyos. Walang mababasa si Mr. Blanco nang hingi si Melkisedek. Kusang loob na nagbigay si Abraham kay Melkisedek ng 10 ng pinakamagagaling na samsam. Ngayon, ano ang ibig ituro ni San Pablo? Ba't niya sinusulat ang talatang ito? Tuloy tayo. At katotohanan, ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos. May utos ho, wala? Ulitin ko. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat
ang mga ito'y nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Tingnan ninyo, ang katotohanan hindi alam ni kaibigan Blanco. Alam ni Pablo yon. At kung ako'y kadiwa ni Pablo, alam ko rin. Alin ang katotohanan, mga kababayan? Alin ang katotohanan? Walang utos kay Abraham na magbigay ng ikapo. Wala. Hindi rin naman siya hiningan ni Melchizedek na ikapo. Alin ang katotohanan? Ang katotohanan, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang pagkasaserdote, yun ang may kautusang kubuha ng ika-10 bahagi sa kanilang mga kapatid. Hindi ho sa samsam, hindi sa mga nilipol, kundi sa kanilang mga kapatid. Bagaman ang mga kapatid nilang ito'y galing sa balakang ni Abraham. Kaya nag-umpisa po ang pag-uutos ng pagbibigay ng ikapo, kailan? Nang lumabas ang mga saserdotes Levitas sa balakang ni Abraham. At yan ay sa panahon ni Propeta Moises. Doon nag-umpisa ang utos na ikapo. Kaya, kung may ikapo na susundin ng mga Israelita, yung utos para sa mga saserdotes Levitas. Si Mr. Blanco ang susundin daw natin yung ikapo kay Abraham. Ang ibig sabihin, para makapagbigay tayo ng ikapo ngayon, mananamsam tayo. Pag may nakita kayo sa mga bayan, mga nayon, na may mga dalambag, mag-snatch kayo. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi kung susunod ka doon kay Abraham, lahat ng mga hintil na masasama, lilipulin mo. Pati mga haring masasama, lilipulin mo. At lahat ng masasamsa mo na mga properties nila, bibigyan mo ng ikapo si Mr. Blanco. Ayon. Ayan ang gusto niya sabihin doon. Sa kanya sinasabi na yon, na tayo raw susunod sa ikapo ni Abraham. Ngayon, nagtataka naman ako sa sagot niya. Dahil nung bandang huli, sabi niya rito, sa isinulat ko, sabi ka ni Mr. Soriano, yang ikapo, hindi para sa Diyos, kundi para sa mga saserdote. Nakikinig kasi sa program ko Hindi ko siya masisising alam niya yung sabi ko. Talaga naman sinabi ko, hindi naman para sa Diyos yun Para sa mga saserdotes Levitas yun pero, yun ba kahit tama? Nagkakamali ka si Mr. Soriano. Basahin natin sa Malakay 3:10. Ayan. Basahin natin sa Malakay 3:10. Binigay niya, Malakay 3:10. Ito bang Malakay 3:10? Ikapo ni Abraham o ikapo ng saserdotes Levitas? Hindi madilim talaga utak ng taong ito. Babasahin ko ang Malakay 3:10. Pakinggan nyo. Ito'y pangungusap ng Diyos. Kanino sinasabi ito? Sa bayang Israel. Ano ang sabi sa Israel? Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangasumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatidbagay nitong buong bansa. Ayon. Tingnan nyo si Soriano. Kaya siya ay may sumpa. Down na siya. Ang kanyang negosyo, down, sabi niya. Kasi hindi niya ikaalam kung paano siya pagpapalain ay sa ikapo. Tatanungin natin ngayon si Mr. Blanco mamaya, ito bang binasa mo sa Malakay 3:10? Ito ba'y ikapo kay Abraham o ikapo na utos sa mga saserdotes Levitas? Yan. Tiyak na tiyak yung sagot mo dyan, mali. Kahit ano isagot mo, mali.
impormasyon ni Mr. Kasi nagkakalat siya ng rumor mongering yan eh. Down na raw ang negosyo ko. For your information, kapatid, hindi down ang negosyo ko. Mabili pansit namin, kala mo. Ha? Baka hindi mo alam ang negosyo ko. Ha? Meron akong piggery, meron akong palaisdaan, meron akong auto supply, meron akong butika. Ano? Meron akong feed supply, poultry supply, 3. Ang restaurant ko, 6. Ano? Meron akong piggery, tapos meron pa akong general merchandise. Meron pa akong tindahan ng meat supply. Yun. Lahat ng yun, hindi down. Kaya lang kinakapos ang kita sa pagmamahal sa kapwa. Nauubos sa pagmamahal sa kapwa. Hindi down yun. Huwag ka magpaparatang na ako'y sinusumpa ng Diyos. Hindi totoo yun ang sinasabi mo, sinusumpa ako ng Diyos. Ang sinusumpa ng Diyos, yung mga born again na pastor na inuutusan ng miyembro magpalimo sa daan. Kami walang nagpapalimo sa amin. Ha? At inuutusan ng miyembro magbigay ng ikapo. Yun ang mga sinusumpa ng Diyos. Bakit? Halatang puro pera gusto nung mga yun eh. Kaya ikapo ng ikapo hinihingi sa miyembro nun eh. Yun ang masasabi ko sa'yo. Pero huwag mong paratangan na ang negosyo ko'y down. Ang katunayan nga kapatid, meron kami isang bagong binuksan sa Rustan. Meron kami nagbinuksang restaurant sa Rustan. Sa isang linggo, magbubukas uli kami sa Macro, Novaliches. Ayun. Kaya hindi kami down, Kaya lang kapos ang aming pera. Dahil sa dami ng aming ginagawang proyekto para sa kapwa. And I hope to establish more businesses para ipakita ko sa mundo na hindi lahat ng pastor ang gusto'y kwartahan ng miyembro sa relihiyon. Yan ang masasabi ko sa'yo. Huwag mo akong papari sa mga born again pastor na kagaya mo. Na walang iniaasa yung tiyan nila, iniaasa sa miyembro. Ha? Walang lalamunin kundi mangungurakot sa miyembro. Yan na maraming pastor ngayon eh. Hindi ko naman sinasabing kasama ka ron. Ngayon, eto pa sabi niya. Sabi niya kanina, natawa ko doon sa labas mag-isa. Bagaman hindi ko pinarinig sa mga nasa labas, natawa ko sa sarili ko. Kaya Mr. Soriano, kung tutol ka sa sinasabi ni Kristo, huwag ka sa aking magpaliwanag. Magpaliwanag ka kay Kristo. Sabi mo, ka-impertinentihan yung sinasabi mo na yan. Si Kristo, hindi mo dapat paliwanagan, dahil hindi ka pa nagsasalita, alam na ng kagaguhan mo kung gago ka. Ba't mo sasabihin magpaliwanag ako kay Kristo? Ha? At kung ganun pala, na hindi ako dapat sa'yo magpaliwanag at kay Kristo, ba't mo ako hinamon ng diskusyon? Ano gagawin ko sa'yo? Lalabuin kita? Ayaw mo nang paliwanagan kita? Bibiro mo kalukuhan ito. Huwag ka sa aking magpaliwanag. Magpaliwanag ka kay Kristo. O, tinanay yung salita yan. Aba, ba't ako, duda na ako sa pagkataon nitong taong ito eh. Kung tutol kayo, Mr. Soriano, kung saan man kayo naroroon, sa sinabi ni Kristo, huwag kayo sa akin magpaliwanag. Magpaliwanag kayo kay Jesus. Dahil yaon ang sinabi niya, hindi yun ay ang galing sa akin. Kung tutol kayo, Mr. Soriano, kung saan man kayo naroroon, sa sinabi ni Kristo, huwag kayo sa akin magpaliwanag. Magpaliwanag kayo kay Jesus. Dahil yaon ang sinabi niya, hindi yun ay ang galing sa akin. Ka sa aking magpaliwanag. Magpaliwanag ka kay Kristo. O, tinanay yung salita yan. Aba, ba't ako, duda na ako sa pagkataon nitong taong ito eh. Palagay ko wala sa sarili si Mr. Blanco. Alam niyo kung ba't sinasabi ko wala sa sarili? Si Kristo pala ang paliliwanagan ko sa salita mo sa akin. Ha? Bakit tayong dalawa naghaharap? Sana kinumbida mo yung Kristo mo at nang mapaliwanagan ko. Ha? Kasi, yung totoong Kristo ng Biblia, hindi nangangailangan paliwanagan ng tao yun.
Payag ho kayo, mga kababayan? Hindi dapat paliwanagan yun. Maliwanag doon sa ang lahat ng bagay sa kanya. Ang katunayan, 4:12 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Kailangan bang paliwanagan mo ang Diyos? Hindi ko pa nga nagsasalita, alam niya na yung kalokohan mo eh. Kaya, paano, Paul na naman, ang daing Paul, mamaya, gagraduate na ito. Kaya, nakaka-4 na siyang Paul eh, ano? Sino ba referee natin? Hanggang ilan ba ang allowed na Paul? 6, 4 na, 2 na lang. Gagraduate ka na, Mr. Blanco. Eto. Kaya daw, ang ikapo ay sa Diyos, kasi pag hindi ka raw nagbigay na ikapo, ang ninanakawan mo ang Diyos. Alam nyo, tinugtong niya ran, ang pinagnanakawan doon ay ang Panginoon. Kaya, para sa Diyos yung ikapo. Kaya, dito, kaya kong ipitin si Mr. Soriano. Dito raw, sabi niya. Yun daw ikapo para sa Diyos. Kaya pag hindi ka nagbigay ng ikapo, ang ibig sabihin, nagnanakaw ka sa Diyos dahil para sa Diyos daw yon. Hindi ganon, mga kababayan. Pag nanakaw sa Diyos ng Israelita, ang hindi pagbibigay ng ikapo, pero hindi ang ibig sabihin, para sa Diyos yung ikapo. Yung ikapo, para sa mga saserdotes, levitas. Magbibigay ako ng panibagong halimbawa para maunawaan ninyo. Dito sa Gawa ng mga Apostol, pinatutulog niya kasi para sa Diyos yung ikapo eh. Sa Gawa, Kapitulo 5, sabi ni San Pedro ganito, dadapot isang lalaki na tinatawag na Ananias, kasama ang kanyang asawang si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Dapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang magligid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, di ba gayon nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, di ba nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nung ipagkaila ni Ananias, yung kalahati nung pinagbilan niya ng lupa sa mga apostol, ipinagkaila niya kay San Pedro. Sabi ni San Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang puso mo para magsinungaling ka sa Espiritu Santo? Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Ang tanong, pero yung pagsisinungaling niya kay Pedro, pagsisinungaling niya yun sa Diyos, sabi ni Pedro. Kaya, yung pagnanakaw mo ng ikapo, pagnanakaw mo yun sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, ang Diyos ang kakain ng ikapo, ano? Hindi. Gaya nung ipinaglingid ni Ananias, hindi ang Diyos ang kakain nun, hindi ang Diyos ang makikinabang nun. Yun ay ibibigay sa kapatiran. Ganon din naman, itong sinasabi ni Mr. Blancong ito, na kaya raw sa Diyos yung ikapo, pag hindi ka na nagbigay, sa Diyos ka nagnanakaw. Ang tanong, ang Diyos ba kumakain ng ikapo? Kailangan ba ng Diyos ang ikapo? Para sa kanyang sarili, kailangan ba niya? O, tinan mo, di ka marunong ng lunch. po. Okay. Po? Time na po. Sana 5 minutes binigyan mo ako. Wala akong warning ng 5 minutes. Warning. Dapat po. Salamat po. Tatanong po siya. Tatanong siya. Sound.
Yes. Ang sabi niyo po, Mr. Soriano, marami po kayong negosyo, tama po ba?